pagtanggap nito. Kahit na walang nagsasabi sa kanya, alam ni Jesus na nagugulong-gulong nga ang mga tagusunod niya. Dahil sa mga itinuturing niya, kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang sinasabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumataas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay at hindi ito magagawa ng tao. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu na nagbibigay buhay. Pero ang ilan sa inyo ay hindi sumasampalataya. Sinabi ni Jesus dahil alam niya kung sino sa kanya ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinasabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin malibong ipahintulid ko sa Ama, dagdag pa ni Jesus. Mula noon ay maraming tagasunod niya ang tumalikod at hindi sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo na lang po ang may mensahe nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba pinili ko kayong 12, pero isa sa inyo ay diabo? Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang sa mula sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. Hulihin ang kami. Na pagtuturo. Tinuturo sa ni Lord sa pamagitan ng sitwasyon. Ayan. Halimbawa, meron kang gusto. Sinasabi mo, tapos hindi naprubahan. Magtatampo ka na ngayon, magagalit ka na ngayon. Diba? So yun yun. Di kaya tinuturuan ka doon ng pakumbaba. Diba? Tinuturuan ka magpasako, magsubmit. Ayan. So, marami mga pagtuturo ang ating Panginoon. So, these disciples, mapapansin natin na possible nandun sila sa una at sa pangalawa. Because they reject the teaching of the Lord, they reject, and because of the situation, umalis sila. Nagalit sila. Ayan. Amen po ba? Kaya, ganoon po, mga kapatid. Situate na hindi tayo doon sa una, pangalawa, pangatlo. Dapat doon tayo sa mataba. Sabi mo sa katabi mo, mataba ka na. Pwede ka na amihin. Nananaba ka na. Dapat hindi nananaba yung katawan, dapat nananaba yung puso natin. Amen? Para nagbubunga tayo. Kapag walang bunga, matagal ang Kristyano ang tawag doon. Tapa nila o kagaya nila. That is the question. Ngayon, sabi ni Peter, bakit kami aalis sa iyo? Ba't kami aalis? Nasa iyo ang, di ba? You have the word of eternal life. Bakit kami aalis sa iyo? Ikaw, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Diba? Pangalawa, sabi ni Peter, ba't kami aalis sa iyo? You are the Holy One of God. Ayun. Sa ibang salita sa Tagalog, bakit kami aalis sa iyo? Ikaw ang sugo ng Diyos. Ngayon, kung aalis ka kay Jesus, if Jesus is the eternal life, saan ka pupunta? If Jesus is the eternal life, if Jesus is true life, saan ka pupunta kung aalis ka doon sa buhay? Isipin nyo nga. Kung si Jesus ngayon ang Holy One of God or sugo ng Diyos, iniwanan mo, saan ka pupunta? Dito sa sugo ng tao. Di ba? Yun ang problema. Iniwanan yung sugo ng Diyos, pupunta sa sugo ng tao, sugo ng demonyo. Kaya napupunta sa ng tao. Di ba? So, tingnan natin. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Okay? But I choose you. Yun ang katotohanan. Kung tayo pipili sa Diyos, hindi nga lumalayo nga tayo sa Panginoon Di ba? Hindi natin pinili ang Panginoon. Sino ang pumili sa atin? Si Lord.
Kaya tayo nakalapit sa Kanya kasi pinili tayo ng Diyos. Yan ang sabi ni Jesus. Wala makakalapit sa akin hanggat hindi kayo pinipili ng Ama na lumapit sa akin. So kaya tayo nakakalapit sa Panginoon because pinili tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. So huwag mong sayangin yung pagpili sa iyo ng Diyos. Huwag mong hayaan na sabihin mo na nagkamali ka, Lord, sa pagpili mo sa akin. Huwag ganun. Pinili ka na nga ng Panginoon Tapos take for granted mo pa yung pagpili sa iyo. Parang binigyan ka ng gawain. Tapos sasagutin mo yung nagbigay sa iyo. Siya naman nagbigay sa akin di ba? Binigyan mo ng gawain. Tapos sasagutin kang, ikaw naman nagbigay sa akin yan Yung katuwiran ni Adan, yung matagal ng espiritu yan. Yung pagiging rebellion. Ano sabi ng, sabi ng Panginoon, sinita niya si Adan. Bakit? Kinain mo ba yung bunga ng puno? Ano sagot ni Adan? Hindi ako. Yung babaeng binigay mo sa akin. Di ba? Yung babae, binigay mo sa akin, binigyan ako. Kasi binigyan mo pa kasi ako ng babae. Parang ganun Binigyan mo pa kasi ako ng kasama. Di ba dapat magpasalamat ka kasi ang lungkot mo nga. Di ba? Binigyan ka ng Panginoon ng tamang mga kasama. Pero in the end, nung nagkaroon na ng problema, sino sinisi mo?